Mapagpalang gabi po sa bawat isa na patuloy po na sumusubaybay sa ating 40 days prayer and fasting for the nation. And praise God po, tayo po ngayon ay nasa season 30 na po. So, bago po tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin. Lord God, maraming pong salamat Lord God sa gabing ito na pinagkaloob niyo po sa amin Lord God. At maraming pong salamat, Lord God, sa opportunity, Lord God, na binigay niyo po sa akin, Lord God, upang pag-aralan po muli ang inyong mga salita, Lord God. Lord, sa gabing ito, Lord God, mangusap ka po, Lord God, sa mga taong manonood po nito, Lord God. And Lord, naway magpakilala ka pa po sa amin, Panginoon. Lord God, sa aming tatalakayan ngayong gabi, Lord God, naway tumimo po ito, Lord God, sa pinakamatabang bahagi, Lord God, ng aming puso, Lord God. At malaya ka pong kumilos sa gabing ito, Lord God. Sa inyo ko na po binabalik, Lord God, ang papurit pa sa salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. So, sa gabi pong ito, tayo po ngayon ay nasa temang God is our defense and stronghold. So, bago po muna tayo magsimula, ano nga po ba ang defense at stronghold? So, ang defense daw po ay the action of defending from or resisting attack. So, sa Tagalog naman po ay tagapagtanggol. So, ano naman ang stronghold? So, ang stronghold ay a place that has been fortified so as to protect it against attack. So, sa Tagalog ay tanggulan o matibay na muog. So, ang Diyos daw po natin ay ang ating tagapagtanggol at matibay na muog. Amen po ba? So, sa gabi pong ito, ang naatas po sa akin na verse ay matatagpuan natin sa 2 Kings 20 verse 6. Mabubuhay pa siya ng 15 taon, hindi lamang iyan. Ililigtas ko pa siya at ang lungsod na ito sa kamay ng hari ng Assyria. Ipagtatanggol ko ito para sa aking kapakanan at alang-alang sa lingkod kong si David. Sa English naman po, I will add 15 years to your life and I will rescue you and this city from the king of Assyria. I will defend this city from my own honor and for the sake of my servant David. So, para po mas malinaw po sa ating lahat, ay binasa ko po ito simula po verse 1 to 6. So, ating pong basahin. Nang panahong yaon, si Haring Ezekias ay nagkasakit ng malubha. Dinalaw siya ni Propeta Isaias at sinabi sa kanya, "Pinapasabi ni Yahweh na ihanda mo na ang iyong sambahayan pagkat malapit ka nang mamatay. Hindi ka naggagaling sa sakit mong iyan." 2. Bumaling si Haring Ezekias para paharap sa dingding at nanalangin. 3. Kahabagan mo ako, Yahweh. Yamang ako'y namuhay ng tapat sa iyo, buong puso kong ginawa ang lahat ng bagay ayon sa iyong kalooban. At napatagoy siya sa matinding kalungkutan. 4. Umalis na si Isaias, ngunit hindi pa gaanong nakakalayo, ay sinabi sa kanya ni Yahweh. 5. Magbalik ka. Sabihin mo kay Ezekias na narinig ko ang kanyang dalangin at nakita ko ang kanyang pagluha. Kaya, pagagalingin ko na siya. Sa 3 araw, makakapasok na siya sa templo. 6. Mabubuhay pa siya ng 15 taon, hindi lamang iyan. Ililigtas ko pa siya at ang lungsod na ito sa kamay ng hari ng Assyria. Ipagtatanggol ko ito para sa aking kapakanan at alang-alang sa lingkod kong si David. Amen. So, sa aking pagbabasa, doon po sa verse 1 to 6, ay makikita natin na nagbago yung isip ng Diyos. So, yung decision ni Lord doon sa verse na iyon. So, ang tanong ay, talaga bang nagbabago ang isip ng Diyos? Ang sagot po nito ay oo at hindi. Pero bago pa man mangyari iyon, ay alam na ng Diyos kung ano ang mangyayari at ang mga plano niya. Amen po ba? Ngunit, nagbago ang kanyang isip dahil sa nanalangin si Ezekias. So,
nangangahulugan ba na ang Diyos ay real-time at sadyang tumutugon sa panalangin ng kanyang mga tao? So, talaga pong tumutugon ang Diyos sa ating mga panalangin. Si Lord ay hindi natutulog. Hindi kagaya sa mga kanta na natutulog ba ang Diyos. So, hindi talaga natutulog ang Lord dahil ang Lord ay laging gising. 24/7 pa nga, 'di ba? Sabi ng iba. So, dinirinig ng Diyos ang ating mga panalangin at tinutugunan niya ito. So, tatlo lang din naman ang sagot talaga ni Lord eh. Oo, hindi, at maghintay. Amen po ba? And sabi nga dito, hindi tayo ginawa ni Lord na robot. At ang Diyos ay hindi pa bago-bago. Amen po ba? Si Lord ay unchangeable God. So, kaya nasabi dito na hindi tayo ginawa ni Lord na robot. Kasi tayo nga yung special eh. Tayo yung create ni Lord ayon sa kanyang wangis, di ba? Sabi nga na tayo yung tawag dito, yung pinaka the best sa lahat ng kanyang mga nilikha. Amen. So, gayon pa man, alam ng Diyos ang lahat ng mga bagay na matatagpuan natin sa 1 John 3 verse 20 na in whatever our hearts condemn us, for God is greater than our heart and knows all things. Amen. So, ang Diyos talaga natin ay sobrang maa-amaze ka dahil ganun siya kumilos. Amen po ba? Hindi lang siya naka naka sealed lang sa isang box yung pagkilos niya. Ngunit kumikilos talaga siya sa lahat ng mga tao na naniniwala sa kanya. Amen po ba? And yun nga, kagaya po doon sa prayer ni Ezekias, doon sa kanyang intense prayer, amen po ba, ay makikita natin kung paano siya prinotektahan ni Lord at dinipensahan laban sa gawa ng kaaway. Doon sa kanyang malubang sakit, si Ezekias kasi ay nagkaroon ng bukol. So, siguro dahil sa sobrang lala ng kanyang bukol ay pwede na itong kumalat sa kanyang katawan. Ngunit dahil nga dun sa intense prayer niya sa Panginoon, dahil sabi niya na namuhay siya ng tapat sa Lord. Amen po ba? At 'di ba mamamatay na siya, pero dahil dun sa prayer niyang yon, mas lumakas yung depensa niya. Mas lumakas yung faith niya sa Lord. Amen po ba? And yun, dahil nga sa malakas yung faith niya sa Lord, hindi siya nawalan ng pag-asa na gagaling siya dahil ang Diyos ang kanyang matibay na muog. Amen po ba? Kasi kung like wala siyang faith, hindi siya nanalangin, baka hindi siya pinagaling ng Panginoon. Pero dahil dun sa prayer niya, 'di ba? Real quick nagbago yung isip ng Lord at sinabi kay Isaiah na sabihin sa kanya na gagaling siya at dadagdagan pa siya ng 15 years yung life niya, 'di ba? So makikita natin na ganon kalakas ang Diyos. Ganon katibay yung tagapagtanggol natin. Amen po ba? Kasi kung like yung tao lang, hindi tayo mapoprotektahan. Kasi kaya pa tayong saktan ng tao, 'di ba? Pero ang Diyos ay siya yung ating tagapagtanggol, yung stronghold natin, yung faith natin mas lumalakas kapag nagpe-pray, 'di ba? Amen po ba? Yung intense prayer, hindi lang yung pray na hanggang kisame lang o bubong, pero yung intense prayer o yung pananaghoy ni Ezekias, yung nagpa-real quick na hindi nagdalawang isip ang Lord na pagalingin si Ezekias. So doon din natin nakikita yung miracle ni Lord doon sa buhay ni Ezekias. Yun. Kaya kahit alam ng Diyos na kung ano paman ang mangyayari sa huli, hindi iyon nangangahulugan na hindi siya makakatugon sa ating panalangin. So kanina nga ang sabi ko ay tatlo lang talagang sagot sa atin ng Diyos. Oo, hindi, at maghintay. So, oo kapag ayun ang will ng Panginoon sa atin. Hindi, dahil
alam niya na iyon ay makakasama sa atin at maghintay dahil siguro dun tinetest ng Lord yung faith natin na mas manalangin pa sa Kanya. Kasi kung like, pag binigay na ito sa'yo ni Lord, 'di ba parang, yes, magpapasalamat ka. Pero like, pag, pag, ah, binagala ni Lord, kumbaga yung pinahintay ka muna ni Lord, mas nakikita ni Lord kung talaga bang nagsisik ka sa Kanya, talaga bang naniniwala ka sa Kanya. Amen po ba? At sinasabi din sa 1 Samuel 15 verse 29, at gayon din ang kaluwalhatian ng Israel ay hindi magsisinungaling o magbabago ang kanyang isip, sapagkat siya ay hindi isang tao na dapat niyang baguhin ang kanyang isip. Amen po ba? Sabi ko nga kanina na ang Diyos ay unchangeable God. Pero nga sa doon sa part na nagkasakit nga si Ezekias ay hindi naman talaga nagdalawang isip ang Diyos na pagalingin si Ezekias. So nakikita natin na sinasabi sa atin ng Biblia na hindi nagbabago ang isip ng Diyos. Ngunit nakikita natin kung paano niya ginagawa iyon. So, yun nga, kagaya nga ng sinabi ko po kanina na dahil dun sa intense prayer ni Ezekias ay nagbago ang isip ng Diyos at pinagaling siya at dinagdagan pa ng 15 years ang kanyang buhay. So, binabago ng Diyos ang kanyang isip bilang tugon sa mga panalangin at pagsusumamo ng kanyang mga tao. So, parang yun na yung favor ng Diyos na yun, ganun siya ka kamahabagin sa atin, ganun yung grace niya, sobra-sobra pa. Sapat na at higit pa yung pag-ibig at pagmamahal sa atin ng Panginoon na tumutugon talaga siya sa mga panalangin natin. Amen po ba? Basta yung prayer natin ay intense at yun nga, yung pagsusumamo natin sa Kanya ng buong puso at doon natin nakikita at doon nakikita ni Lord na kung totoo ba talagang nagtitiwala tayo sa Kanya. Amen po ba? And dun nga po sa love of God. So, dito po natin makikita sa Romans 8:31, kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang makakalaban sa atin? Amen po ba? So, kung nasa panig tayo ng Panginoon, ay sino pa nga ba ang makakalaban sa atin? Si Lord. Ang laki-laki ni Lord. So, kaya niya tayong depensahan. Ganun siya kalakas, ganun siya ka-powerful na Diyos. Amen po ba? Ganun kalakas ang depensa natin. At katibay na muog ang ating Diyos. Amen po ba? So, dun nga din sa ating verse na napunta sa atin ay makikita natin na pinagtanggol niya rin talaga ang lungsod na iyon sa kamay ng hari ng Assyria. Amen po ba? Dahil nga sa kanyang kapakanan at alang-alang din sa lingkod niyang si David. Kasi kung wala ang Lord, baka siguro nasakop na rin sila ng hari ng Assyria. So, dito sa ating talakayan, makikita natin na ganun pala talaga kalakas ang ating Panginoon. Ganun po pala talaga yung depensa niya para sa mga mahal niyang tao, mga pinili niya. Amen po ba? So, yun nga, every time na makakaranas tayo ng problema na feeling mo hindi mo kaya, pero napagtagumpayan mo na yan, napagtagumpayan na yan ni Lord. So, wag natin i-take yung problema natin na mas malaki pa ang problema natin kaysa sa Diyos. Pero, dapat nating isipin na mas malaki pa ang Diyos kaysa sa ating problema. Amen po ba? And dun sa prayer, sobrang laki po ng nagagawa ng prayer dahil ayun rin po yung connection natin sa ating Panginoon. So, doon sa ating intense prayer, mas lumalakas yung ating spirit, mas lumalakas yung depensa, yung tanggulan, yung matibay na muog natin dahil mas doon natin nakikita, mas doon tayo
mas natututong mas magtiwala sa Panginoon, sa kanyang kayang gawin. At alam natin na ang Diyos ay alam ang lahat ng bagay. Amen po ba? So, naway sa gabing ito ay marami po tayong natutunan na ang Diyos po ay ang ating tagapagtanggol at matibay na muog. God bless po sa bawat isa. Ah, sa ating pong pagtatapos, tayo po muna ay manalangin. Yes, Lord God. Lord God, maraming maraming salamat, Panginoon, sa message po, Lord God, ngayong gabi, Lord God. Today nga po na nakita po namin, Lord God, na dumidinig ka po, Lord God, sa panalangin ng bawat isa, Panginoon. Lord God, marami pong salamat, Lord God, na kayo po yung shield namin, Lord God. Kayo po, Lord God, ang nagdedepensa. Kayo po, Lord God, ang nagpoprotekta sa amin, Panginoon, laban sa gawa ng kaaway, Lord God. Lord God, marami pong salamat, Lord, for your unconditional love sa bawat isa, Panginoon. Lord God, marami pong salamat, Lord God, na sa mga verse po na ito, Lord God, ay mas tumatatag po, Lord God, ang aming puso, Panginoon. Ang aming pananaw, Lord God, sa dumadating, Lord God, na problema sa amin, Lord God, na mas malaki kang Diyos, Lord God, sa aming mga problema, Lord God. Lord God, alam ko po, Lord God, na hindi mo pahihintulutan, Lord God, ang problema, Lord God, na hindi po namin kakayanin, Panginoon. Lord God, marami pong salamat, Lord God, sa pagmamahal, Lord God, sa sapat at higit pa, Lord God, na grace, Lord God, na blessing, Lord God, sa bawat isa, Lord God. Lord God, i-bless niyo po, Lord God, ang bawat isa na patuloy, Lord God, na sumasubaybay, Lord God, sa gawaing ito, Lord God. Lord God, naway magpakilala ka pa po sa kanila, Lord God, at palakasin mo po ang kanilang pananampalataya sa inyo, Lord God. Lord God, maraming marami pong salamat, Lord God, sa gabing ito, Lord God. Sa inyo ko na po binabalik, Lord God, ang mayamang papurit pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen.